Di na po nakatiis ang spokesperson ng Independent Commission for Infrastructure sa banat ni Congressman Pulong Duterte na hindi daw siya sakop ng ICI. Nagulat talaga ako dyan dahil kasi ang ICI investigation body. Kahit sino dapat imbestigahan. Pero itong Congressman Pulong Duterte ayaw magpa-imbestiga, pero ang balita nga ay gusto pang magbakasyon, mag-travel sa 17 bansa sa ngayong December hanggang February. Kakaiba. So parang ayaw, umiiwas talaga. Hindi yung jurisdiction ng pinag-uusapan dito. Pakinggan nyo itong spokesman. City Representative Paulo Pulong Duterte na sinabing hindi sakop ng komisyon na mga gaya niyang mambabatas. Based on the executive order, there's no limitation on that, no? There are lawmakers appearing before us. We've invited them. They've appeared because they want to share their information with the commission. Kasabay niya na ay ginitito na hanggat hindi pa tapos ang misyon ng ICI ay magpapatuloy ang kanilang investigasyon. Ako si JM Pineda. So yan o, malinaw yan ha. Si Attorney Brian Bayan, Osaka, spokesperson. Executive Order number 94, Office of the President, na nag-iimbestiga sa alleged anomaly, ay sakop niya kahit na congressman, kahit senador. Ay senador nga na ipatawag ng ICI, Cabinet Secretary na ipatawag ng ICI, mga district engineer at saka contractor na ipatawag. Tapos ngayon, at yung ibang congressman, nag-appear na yung mga congressman. Marami ng congressman dumalo dyan sa hearing na yan. Tapos pagdating kay Pulong Duterte, sabi niya wala daw jurisdiction. Sino ka naman? Ayan na, iba talagang paniniwala nitong Duterte, ano? Pero bahala na kayo dyan. Iba yung kanyang paniniwala eh. Ang feeling niya iba sila. Ang feeling siguro ng mga Duterte, naiiba sila. Hindi sila kalibel ng mga congressman at senador. Wow! Anong pinanguhugutan mo dyan? So, kaya tuloy, mataas ang expectation na kaya siya ay nag-request ng travel authority makapag-travel ng 2 buwan ay para maiwasan yung investigasyon ng ICI at saka yung in aid of legislation na resolution na naipile sa Kongreso para imbestigahan mismo ng Kongreso si Congressman Pulong Duterte. Ayun. Habatala si dating Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Maria Cabral, parehas po ng pinatatawag ulit. Si Bonoan nakaharap na minsan yan pero nirekomenda ng kasuhan. Itong si former Undersecretary Maria Cabral, hindi pa yata nakakaharap. Ngayon ipapatawag na ng ICI. Marami kasing gustong itanong sa kanya. Although kasama na rin siya sa mga nauna na nakasuhan sa ombudsman. So nito rin, napakarami po nito. Di ba sinabi ko nga sa inyo, sabi ng ICI, mga 1,000 to 1,200 na mga personalidad sa politika, taga-gobyerno, at kontraktor, at kung sino-sinong mga sangkot dyan, ang makakasuhan dito. Dapat lang. Kaya huwag tayong magsawa. Itong bago matapos ang taong ito, 2025, yan ang topic, yan ang mga balita. Hanggang sa pagpasok ng bagong taon, ganun pa rin. Kahit na abuti ng ilang taon, hanggat hindi na papakulong, nahahatulang makulong, huwag nating tigilan. Nakita naman yung panahon ni Napoles. Si Napoles may mga kasong na-dismiss, pero may mga kasong guilty, kaya hindi siya makalabas. Marami po sa dami ng kaso niya. Ganyan ang kakaharapin ng mga kontraktor at district engineer. Kung merong ilang kaso na mahina ebidensya, pwedeng ma-dismiss. Pero yung iba, sigurado, kulong kayo. Di ba si Janet Napoles? Halos sa itong nakaraang mga araw, salitan eh. 1 linggo may desisyon ng Sandigang Bayan, acquittal siya. Sunod na linggo may desisyon ng Sandigang Bayan, guilty siya. Sa dami ng kaso. Iba-iba yun eh. So hindi rin siya makalabas. Dahil lahat habang buhay na pagkakabilanggo. Kung di ako kakamali, ilang kaso na ba yun? Puro habang buhay ang desisyon. Habang buhay na pagkakakulong. Ganun po kasi pagkakorupsyon. Ito rin ho mangyayari sa mga district engineer at kontraktor. Sana ganun din sa mga senador at congressman. Sama-sama sila dyan. Lahat habang buhay kasi yan ang pinakamataas na parusa. Under the law. Okay? Wala tayong death penalty. Ang pinakamalakas lang dyan ay yung plunder law. After 50 million na involved na pera,
non-bailable, kulong sila habang buhay. Kahit naman doon sa malversation, ganun din. Mga non-bailable offense yan. So, sa dami po nito mga kaso, patong-patong talagang kaso ito. Itong mga diskaya, pinakamahina siguro dito, mga 20 kaso. Conforme yan sa lugar eh. Halimbawa, may sablay sila sa Region 1, ibang kaso yun. May sablay sa Region 3, ibang kaso yun. May sablay sa Metro Manila, ibang kaso na naman yan. May sablay sa iba pang mga region. Conforme po yan. Conforme sa dami ng project at lugar, iba-ibang kaso yun. Kaya talagang tambak kung anong dami ng kanyang mga luxury car na nabili dahil sa kurakot. Malamang, mas marami pa doon sa dami ng kanyang kutsing nabili ang kanyang kasong kakaharapin. Kulong talaga sila habang buhay. Yung paglilitis pa lang sa kaso, sa dami ng kaso, baka habang buhay ka na nililitis. Ganong katindi. Pagsisihan. Kaya isang araw, umiiyak-iyak. Kawawa daw yung kanyang pamilya. Abay, kung ano yung mga drama. Hindi ako naawa. Nung kayo nagsasamantala ng nagpapasarap sa buhay ng pera ng bayan, hindi kayo naawa sa mga Pilipino. Anong pakialam namin sa iyo? Balik mo ang pera at makulong ka. Yung mga paiyak-iyak mo, drama mo na naaawa ka sa pamilya, sa nangyayari sa inyo, kagagawan nyo yan. Kung hindi kayo ng abuso, kung hindi kayo nasangkot sa katiwaliang ito, hindi kayo magkakaganyan. Inamin mo 2016, nung maging presidente si Duterte, nagsimula na kayong magpayaman ng bilyon-bilyon sa mga project sa gobyerno, especially sa DPWS at kung saan-saan pa. Iba pa yung local project sa Davao. O di ba? Kaya nga nakabili kayo ng building, magandang bahay, maraming sasakyan. O kayo bang pera yan? Tapos ngayon nung sumurrender ka dahil natatakot ka, meron daw threat, o sumurrender ka dahil naaawa ka sa mga anak mo, ay, bakit hindi nyo inisip yan bago nyo pinasok itong magulong buhay na kinakaharap nyo ngayon? Hindi makukuha sa drama at iyak, pasintabi na, ang mga Pilipinong biktima, ang mga Pilipinong may-ari ng pera at ang channel na ito, hindi nyo makukuha sa drama-drama. Managot kayo, makulong kayo, magbalik kayo at kumpiskahin ang lahat ng posibleng nabili nyo at pera nyo na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Yan po yung aking opinion dyan sa mga nangyayari ito. Okay? Marami ho kasi, maraming palusot Hindi pa pwede. Kay Pangulong Marcos, walang palusot. May problema ka, managot ka. Kung wala kang problema, wala kang malaya ka. Ganon. Pag tumakas ka, kakansilin ang pasaporte mo. Hahabulin ka ng Interpol. Ganon po. Sinasabi nyo kasi, mahina si Pangulong Marcos Sinasabi ng iba dyan, kung ano-ano mga personal ayan, nagpakita ng ipin, political will, tapang, talino, at seryoso. Si PBBM, good luck sa inyo. Please like and share ang ating video.